Alright, welcome back sa isang na namang edisyon ng The Parokiano Show. Mga pala si Lem at kasama ko pa rin ang aking co-host. Walang iba kundi ang matikas, ang kagilagilalas. Matigas at ang kagilagilalas si Chris Bermejo. Welcome po sa episode 16. Chris, anong bago? Yun, par. Episode 16 na. Tapos, yun. Batiin ko muna yung mga kaparokya natin nakikinig tsaka nanonood ng The Parokiano Show. Yun. Kamusta na kayo and goods pa ba kayo dyan? Medyo marami-rami ng episode eh. 15 episodes na yun nandun. 16 na to. Goods pa ba? Goods yan. Oo. Yan. Di ako okay, masaya ako dun sa... Masaya ako na natitisa ko ni Chris. Pero, wish ko talaga sana, gumanda na yung camera niya. Kasi naglalag siya minsan. I know. De, baliw, panoorin mo to. Panoorin mo yung mga uploads natin kapag na-release Gagi. Minsan nag-freeze yung camera mo. Okay. May nagsabi din sa akin. May delay. Palitan mo na yung cam mo, boss. Sabi, wala pa ang pambili, par. De, eto pre, bigla akong naisip. Kasi, since malayo-layo na rin ang narating natin, at hindi naman po kami kadalasan puro kalokohan. Ano ba yung mga pangarap natin sa buhay kung bakit natin ginagawa lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa atin? Yun ang mga kapupulutan na naging intellectual naman tayo minsan. Kasi nasa ilalim pa rin naman nasa ilalim pa rin naman ng init at lumalagablab na sinag ng araw yan. Tama. Umpisahan ko, nung una, nung bata ako, pangarap ko maging bumbero kasi nasanay ako na ang pangarap at ang trabaho noon ay nadidetermina ng kulay. So sa laruan natin, kapag kulay pula, bumbero, pag pulis, asul. Di ba? May ganun dati kasi kadalasan ng mga laruan. Mahilig ako sa kulay pula. Kaya gusto maging bumbero. Tapos ayun, nung tumanda ako, unti-unting tumatanda yan. Siyempre, nung grade 6 bago ka mag high school, di ba? Bago kayo di ba usually pinapagawa ng mga paragraph yan English, Tagalog, ganyan. Tapos natanda ko pa nun, arkitekto yung gusto ko kasi mahilig din akong gumuhit, ganyan. Tapos ayun, pagdating nung high school, yung kailangan ko lang yung talagang identity ko yung talagang magiging profession ko na gustong-gusto ko na. Kasi, yung pinakapangarap ko na gusto ko talaga i-pursue na kahit mahirapan ako, tatapusin ko siya. Kasi yun yung gusto kong kurso. Yung electrical engineering. Kasi yun, hindi naman naging madali yung pangarap ko kasi kahit nung nakapagtapos ako, naging mailap din yung tadhana sa akin tsaka yung swerte. So, hindi naging perfecto in a sense na hindi rin naman ako nagkaroon ng dire-diretsong trabaho, ganyan, na bakante din naman ako. At dun sa mga times na na bakante ka, syempre magse-self-reflect ka din kung may syempre ma-assess mo yung sarili mo kung may halaga ka, ganyan. Yung mental pressure. Siyempre lahat tayo dumaan sa midlife crisis, ganyan, na
well, yung overthinking na yun kasama. Dahil professional ka, bakit ganun? Wala ka pa ring work, ganun. Tapos, dumating din sa point na may experience ka, tapos di ka rin mahirap ka makahanap, ganun. Naranasan ko din yan. So, ayun. Parang, yung road to success, parang, hindi siya dire-diretso. Tapos, nung nakuha ko yung swerte, ganyan, minsan madadala ka ng, yung magbabago yung, yung personal na pag-iisip mo na, minsan tatatak sa'yo na baka pang-abang buhay na to, pero hindi rin eh. Malilipat ka din eh, ganyan. Kaya yun. Hindi siya madali, pero siguro para sa akin, dahil yun yung experience ko, naniwala na lang din ako na may konting pag-asa din na hindi lahat ng tao pare-parehas ng karera sa buhay na tinatahak, ganyan. At yung pacing. Kanya-kanyang kanya-kanyang kabanata din talaga sa buhay ng tao yun. Hindi siya pare-parehas. So, nagfo-fall din ako, ganyan. Nag-fall up nga, sabi may kasabi niya, fall 7 times, get up 8 times ganun eh. Parang Japanese proverb. Pero bumabangon kasi kailangan mo kailangan mo mabuhay eh. Tsaka kailangan hindi ka magpatalo sa hamon ng buhay eh. Yung sinasabi. Hindi sa dinedegrade ko, hindi siya nagde-degrade ako, pero maraming tao, so different lives ng tao na may nakakangat, may masababa sa katayuan natin. Pero may kanya-kanyang problema yun eh, pero nasa sa bawat individual kung talagang lalabanan mo eh, kung magpapatalo ka sa sa problema. Ayun. Tapos sa journey nung karera na yon, karera as in career, hindi yung karera na race ha. Kasi sinabi ko yung success ng isang tao hindi naman siya karera na race. Oo. Ayun, parang na-realize ko lang din na kailangan mo tagal lumaban. Oo. Lalo na kung ang ginagawa mong para sa sarili mo is hindi lang para sa'yo. Kasi kung may inspirasyon ka, mas pag-iigihan mo, at the same time, mas worth it lahat nung sakripisyong ginagawa mo during nitong nahirapan ka dito sa career mo. Pero kung may kapalit naman na maganda, parang big relief at big reward na rin sa iyo yun. So yun yung sa akin. Sa iyo, partner? Ako, may mga instances na pareho. Kasi may mga common naman din sa bawat tao na may mga same yung way or same yung triumphs and defeats din nila sa buhay. Yung bawat isa sa atin. Ako naman, yun nga, sundan ko lang din yung track kung paano mo inintrohan yung topic natin. Siguro, as stages in life nga natin or development as an individual. Nagkaroon din ako ng mga pangarap. Depende doon sa pagtingin ko sa buhay-buhay. Ayun. Kasi syempre nung bata tayo, medyo bababaw din yung pag ganun kataas yung pinapangarap mo. Kasi simple ka lang naman din mag-isip nung bata ka. Pero ito nga, nung bata ko, parang ano ba una kong pangarap? Parang na rin ako nakaisip na din talaga ako magiging, pangarap ko maging abogado. Pero aside from that, talaga basketball player kasi nagiging inspiration ko yung mga, syempre, pero naisip mo na ng maaga pa lang, basketball player talaga. Tapos naisip mo talaga siya, trabaho noon.
Oo. Tsaka yung pagiging din, abogado. Kasi may mga nakakaano din ako eh. Nung medyo bata pa ako na kung anong klase yung trabaho ng isang abogado. Tsaka, yun nga, bukod pa dun sa... Nanonood ka lang ng mga drama eh, tapos may mga eksena na sa korte. Parang siguro naka-hook din sa kamalayan ko bilang bata. Kasi syempre, di ba, simple ka lang naman din mag-isip. Tsaka yung mga ganung bagay, mabilis talagang pumasok sa mo yun. Tsaka lalo na kung yung mga pumasok na idea sa'yo na parang na attach ka na, may for a cause yung trabaho ng isang ganito. So, papangarapin ko maging ganito. Pero yun nga, yung sa pagiging basketball player nga, since ayun nga, parang ako, yung syempre aware na ako sa mga liga, PBA, yan, sa TV. Banding namin mag-ama kasi din yung panonood ng basketball. Tsaka, naging inspirasyon ko din or tinitingala ako rin yung tatay ko kasi ba player ba tatay mo? Oo, nung mga kabataan din niya. Pero hindi naman siya pro. Pero kasi naabutan ko naman din yung mga kwento din doon sa kanila sa bayan nila sa Escalante, sa Negros. Varsity player siya from elementary to secondary. Although hindi niya natapos kasi parang third year lang, undergrad ang tatay ko. Pero, yun, parang sabay ko naging tinatanaw ko na maging basketball player tsaka abogado. Tapos yun, eventually, syempre, lumalaki or nagde-develop tayo. Nababago rin kasi diba, may mga circumstances na pwede. Parang hindi mo na to maaring ma-achieve or kasi nandito ka na ito na yung tinatahak ng track. So parang eventually mga high school, nandun pa rin yung pangarap ko talagang maging abogado. Pero syempre, hindi lang kasi pagbabasketball yung nakakahiligan ko nung high school ako. Yan nga, sa mga previous episode ng The Parokiano Show, nababanggit ko. Or sa isa nating show, yun, sa FPPH siguro. Parang nabanggit ko na naging inspirasyon ko din yung mga kapatid ko kasi ang saya nilang maglaro pag naglalaro sila ng football. So parang na-influensyahan din ako. Pero hindi ko naman na din pinangarap maging professional football player kasi medyo malabo na rin. Medyo nakahiligan ko na lang. Kasi kung talagang magpo-pro ka, dapat as early as 15 years old or nag-cleaning ka na parang ganun maaga yung foundations mo. Tapos, wala naman nag-hire ng player ng mga 25 years old. Wala naman. Bukod lang talaga dun sa joke ko na gusto ko talaga ako yung first Filipino and 40-year-old signing ng Real Madrid. Pag-orat ko lang naman din yun sa mga talks, mga joke ba dun sa mga side talks natin. So, yun nga, nandun pa rin. Nangangarap pa rin talaga ako maging manananggol or abogado. Alam mo, manananggol eh. Ay, iba yun. Ito matanong ko, Chris, ano bang kurso mo anong tinapos mo? Ay, sige, pass. Para i-pass forward na natin. College. Sa mga hindi makapagtapos ko, Bachelor in Political Science po. AB yan, di ba? Pero sa nung pamantasan na ko, parang nagkaroon sila ng sariling curriculum. So, kaya in-offer yung Bachelor in Political Science. Pero sa iba, Bachelor of Arts sila eh. Diba? So, ayun, pinorso ko yun. Then, eventually, syempre, nakagraduate. Although, di natin masyado na-maintain yung sinasabi natin na standing ko magkaroon ng Latin honors. Pero nandun, competitive naman tayo. Kasi knowing na, hindi naman ako yung yung taong focus lang sa isa. Work, parang study-life balance. Kumbaga, parang work-life balance. Work-life, sa corporate work. So, parang
laro, basketball, laro football, tapos aral. Hindi ko masyadong pinufocus sa sarili ko. Pero nandun pa rin yung ano ko na someday, kung God willing, maging parte ng legal profession. So, yun yung yun yung yung hindi nawala sa akin na plano ba, or pangarap sa buhay, pagiging abogado. Knowing na motivated din ako kasi yun sa pinanggalingan ko ding lugar na siyempre nakikita natin yung social difference between the rich and poor. Na ka rin na itong nahahabag ka din Oo, nahahabag or may naawa ka din na. Iba yung iba yung pagtingin ng batas sa isang mayaman at sa isang mahirap. So ako, once na makapasok sa mundong yon, sa legal profession, siguro isa ako, kasi marami naman din nangangarap or may ganyang motivation may ganyang motivation. Oo. Na hindi na maagrabyado yung mga mahihirap sa mata ng batas. Tapos ano pa? Yung struggle siguro, same lang din tayo pare. Yun nga, mga midlife crisis. Syempre, from transition to boyhood to adulthood, 'di ba? Parang gano'n. Nandun yung mga yung mga social pressure. Minsan masakit pa nga minsan dahil yung pressure minsan nanggagaling sa mismong sa loob, sa internal Hindi ko na lang din i-disclose kasi basta internal na lang. Na imbis na parang suportahan ka, sila pa yung unang nagkaka-doubt sa'yo. So, ikaw din, nadadamay ka, nagkaka-self-doubt ka na rin. Parang, yun nga, yung nabanggit mo, ano yung worth mo or value mo. Kasi, parang mas sila pa yung mas nadi-disappoint or hindi naman, nakakaintindi na. Parang sila pa yung na-attack. Bakit ang tagal ma-achieve ni ganito yung niya? So, dapat ganito na si ganyan. Ganito na si Chris. Si Hendrik Lamar, ganito na dapat. Yun. Oo. Tapos, yun yung struggles. Para naman din tayo nagkakaroon. Ayun nga, yung buhay nga ng tao. May may triumphs and defeats. Pero, tama ka doon pare. Huwag mo lang talaga susukuan. Tsaka, i-share ko na lang din pare yung isa pa. Siyempre, konektado din naman doon sa pangarap ko sa buhay. Yun nga, maging parte ng legal profession. Siyempre, parang di naman siya stepping stone. Kailangan mo muna siyang ma-attain bago yung makamit mo yung yung pinaka main goal or pinaka pangarap mo sa buhay. Oo. Na inattempt ko din talagang attempt din winork out ko talaga na maging parte ng serbisyong sibil, paglilingkod natin sa bayan. Parang gano'n. Kasi di naman sa yun nga tama. Na-inspire ako doon sa shinare mo na yung hamon ng buhay. Laban lang talaga kasi hindi naman ako one taker sa civil service exam. Siguro third. Parang sa akin nag-adapt yung kasabihan third is a charm. Third time sa charm. Third time sa charm. Ayun. So, I guess di ko na rin matandaan kung second take or third take ako. Pero hindi ako one taker Ang ko doon, syempre, nagtrabaho muna ako sa private. So, habang ginugugol ko muna yung buhay ko doon sa pribadong sektor, di pa rin nawawala sa akin na lumaban na balang araw, makakapasa din ako dito. Civil service. Ngayon, pinaghirapan ko naman din. Kaya, eventually, nagkaroon ako ng post or job sa isang government office na may malaki ding advocacy para sa bayan. So, sabi ko, I'm in good na. Although, syempre, sa currently status ko doon din. Sa personal mo. Oo.
Di naman mawawala yung mga struggles sa inyo na ma-burn out ka. Pero ito nga, parang sabi ko, binigay na sa akin yung one of my dreams ka din. So, parang ang ano ko na din, kung ibibigay sa akin din, siguro, tama, kailangan ko talaga din paghirapan or i-work out ko din talaga. So, eventually, nag-iisip na din ako to enter law school, mag-enroll, then bakit natin mga chamba. Pero yun na lang din take ko dyan na bonus na lang din sa akin kung magiging parte na ako ng legal profession. Kasi hindi ko na din naman pinipressure yung sarili ko knowing that na marami pa akong kayang gawin outside the ito, isa na to, yung ginagawa natin podcast show. Hindi na ako naghahanap na ano pa yung worth ko sa buhay. Kasi ito na. Pero tuloy-tuloy lang din, nangangarap pa rin naman. Tsaka may mga plano sa buhay. Ako pangarap ko nga lumaki tong channel. Motivated ka eh. Nangangarap tayo lumaki to, makilala tayo eh. Oo, tama. Sabi nga nung mga nakarang episode, sabi nga ni Kuya Owen sa atin, malay mo, tayo na yung mag-cover ng Mitsubishi Cup, di ba? Oo. May mga ganung ba? Syempre lahat naman nag-umpisa sa umpisa. So from rugs or wala. Talagang diba? Kasi yun din yung advantage pag may pangarap ka eh. At least may inspirasyon kang gawin yung paghirapan pa isang bagay. Kasi kung wala ka ng pangarap, ka na dun? Stay ka na dun sa kung anong meron ka. Tama par. Malay nyo, di ba par? Lumalago yung The Parokiano Show. Baka next time, legal advice na binibigay namin. Tsaka, magdodrawing na lang mismong plano dyan si magdodrawing sa podcast. Sige, panindigan mo yan. yung may plano, di ba, electrical engineering ito, si Paring Lem. Gagawa ng plano on, hands-on, tapos live. Traulo. Alright. Basta yun lang din parang take ko dyan. Huli lang buhay, masarap mangarap eh. Diba? Mahirap yan pag wala na tayong pangarap, parang yun nga, stagnant ka nga. Buhay. Wala na tayong siniset na goals for ourselves. Diba? Tsaka ako personally, kaya ako lumalaban sa buhay kasi syempre bilang panganay, gusto ko ibalik sa magulang ko yung pinaghirapan nila. Which is, totoo naman, hindi naman, di ba, parang sinasabi nga na hindi naman kasi, obligasyon ng magulang pag-aaralin ng anak, oo. Pero hindi obligasyon ng anak na ibalik sa magulang or parang gatasan yung anak dahil ito pinag-aaral kita ganyan. Pero kung nasa anak na lang yan kung anong gusto niyang gawin. Ako. Tsaka kung maganda naman din ang pagpapalaki ng magulang, magre-reflect din naman yun sa anak. So, mag-give back naman kusa yung anak. Hindi naman pinipilit sa bata yan or sa anak. Kusa niyang bibigyan kung alam niyang maganda yung narating niya, paano siya makakabawi. Oo. Kaya, episode 3 po ng The Parokiano Show. What happened? Ayun. Yun naman talaga yun naman talaga yung parang essence ba or bakit tayo nagpapatuloy mabuhay. Siyempre kung wala ka nang maisip na goal or pangarap, hindi ko na alam paano pa tayo mamamotivate. Kaya nga nakuha ko din yung sentiments mo knowing na gaya mo panganay din ako. May mga ganyan din ako. Panganay ka pala? Panganay. Ang tagal na natin magkasama. Kala ko ikaw yung magulang. Kala ko ikaw yung magulang. Ay, wala ako. Yeah. I guess, tama nga naman. Pero, mga kapwa natin parokyano, kung may mga gusto silang comment nila. Kung anong take nila din sa episode. Yun din yung mga pangarap nyo sa buhay. Kung naging successful ba kayo or kung may mga nakikinig na kailangan may problema sa ganyan, pwede na kayo mag-message, pag-usapan natin.
Kung hindi, kung ayaw niyong ma-feature ng di pag-usapan natin in private, mag-set tayo ng Google Meet, pag-usapan natin nila Chris, ayan. Pwede. Pwede yun. Di naman kami intellectual na nagbibigay ng advice, pero hanggat maaari. Ako kasi sabi ko nga, dumaan ako sa paghihirap ng ganun. Kaya, kung may taong nakakaranas din ng ganun, naiintindihan ko din. Oo. Tama. Ako naman din, kung siyempre, yan nga, sabi ko kanina, lahat tayo may pinagdadaanan ganyan. Iba-iba man yung atake ng mga pinagdadaanan natin. Pero isa lang yung parang topic yan. Oo. Triumphs, defeats, struggles, tapos diba? How you cope up with the challenges. Yun. Basta share lang kayo ng mga sentiments or thoughts nyo mga kaparokya. Tama. Yan. Yung mga plano at pangarap nyo. Balay nun, ma-inspire natin yung isa't isa. Tama. Oo. Ayun nga dagdag ko lang. Good luck nga pala dun sa mga bar exam takers. Ayan, mag-uumpisa na yung bar exam ngayon. So, September. Naman ang mga balita. September na ngayon kasi naalala ko 9 years ago nag-take ako ng licensure exam. September 5 and 6, 2015 yun, naalala ko. So, ayun. So, ayun. Yung date of confirmation ko malapit na pala. Magna 9 years na pala ako. Din pa, magte-take din ng mga kanya-kanyang board exam. Galingan niyo lang yun. Kurso niyo yung trabaho, yung pangarap niyo. Pati yung mga marami nanggaling din na kami dyan. Pero ako marami akong naging kaibigan na tsaka mga nakilala na naging course nila to dahil syempre no choice na. Siguro academically magaling talaga tapos pero hindi maka-decide nung college tapos nag-end up na sa ganitong kurso. Okay lang 'yan dahil sabi nga kung gusto nyong ikaw told din sabi mo kung gusto maging abogado, pwede ba man ipurso after mo mag-aral Mahalin mo kung ano yung nasa sayo kasi dumating ka din diyan, ibig sabihin may purpose. Oo. Tawag ayun din wag kayong madidismaya agad or kung hindi nyo kaagad naabot yung goal nyo. Kasi ako kunyari parang tama na ba? Late na ba ako para mag-take ng law school or hindi nga, may mga nababalita nga sa TV Patrol minsan may gumagraduate pa nga ng high school, matanda. Oo. Yun na, huwag kayong madidismaya kung kasi bukod dyan sa tinatahak nyo ding main goal, parang tumingin kayo from other side kung ano yung mga kakayahan nyo or kalakasan nyo. Alam nyo, eventually, makatulong din sa inyo. Parang ako, parang kami, yung pagpapalabas namin ng dito sa The Parokiano Show, sa podcast. I think naman hindi naman siya nakakaligaw dun sa pinaka main goal namin. Pero nagiging parte na din siya na nagiging outlet din siya. Oo, nagiging outlet din siya. Na balay natin yung mga ganitong side activities natin, yun din pa yung makakatulong sa atin to tumawid sa pangarap natin. Oo. Hindi siya diversion road, parang din siya, malay mo shortcut. Yun. Kasi mahirap na yung nakatuon ka lang nga sa isa tapos madidismaya ka. Madidismaya ka? Wala na. Nako. So I guess, doon na nagtatapos ang aming episode 16 ng The Parokiano Show. At medyo makabuluhan ng pag-uusap namin ni Chris. At tayo ba to, pre? Parang di tayo to. Pero ayun nga, maraming salamat sa pakikinig at pinapasalamatan ko din yung mga kasama natin sa parokya at sa mga parokyano na nakikinig at sumusuporta sa ginagawa namin ganito ni Chris na adhikain na makilala. Tuloy-tuloy lang po ito hanggang sa magkasawaan kami ni Chris. So, kita-kits po tayo sa susunod na mga episode mula sa akin at kay Chris na aking partner.
again. Kita-kits po tayo at mabuhay po ang parokya. Ingat po at paalam. Black and yellow. Mangarap lang ng mangarap, mga par. Libre lang. Yan.